Ayon sa sistema, ang katayuan ng kasal ni Ginoong Guyanchen ay kasal na, ngunit ang sayo ay single pa. Kung ganon, sino ang legal na asawa ni Guyanchen? Lin Weiwei. Lin Weiwei. Unang pag-ibig ni Guyanchen. May bisita sa bahay. Narito na si Attorney Lin, nakikipag-usap siya kay Ginoo sa study room ngayon. Nagtatrabaho pa rin si Weiwei sa ibang bansa. Kung wala siyang titulo bilang asawa ni Yu, hindi siya makakapasok sa pangunahing grupo ng mga tao. Ngunit ikaw pa rin. Hindi ka pa nagsasapapel ng kasal kay Su Xiaoji. Wala kang opisyal na titulo at sakaling may masamang balak siya, pwede siyang umalis anumang oras. Umalis? Hiniwalayan na niya ang kanyang tunay na mga magulang ngayon. Bukod sa bahay na ito, wala na siyang ibang mapupuntahan. Saan pa ba siya pupunta? Noon, nakipaghiwalay ako sa pamilya ko para sa kanya. Ngayon, naging gamit niya iyon para kontrolin ako. One Wing. Ang panganay na binata ng pamilya Jiang, nag-alok na naman niyang kasal para makuha ka. Ikaw ay pumipili pa ng isang, walang anumang bagay na si Guyanchen. Dahil sa bagay na ito, inatak sa atake sa puso ang tatay mo galit. Ikaw, gusto mo ba kaming patayin lahat? Kung lalabas ka ng pintuan na ito, huwag mo nang tawagin akong tatay simula ngayon. Huminga ka pa lang ng malalim. Hindi ako magsisisi. Mahal ko si Guyanchen. Kaya pala, itong walang alintanang kasal na ipinagmamalaki ko. Ako lang ang naantig. Ang asawang minahal ko ng buong puso, hindi talaga ako. Itinuring na kanyang asawa. Sigurado ka bang gusto mong iproseso ang adoption papers para kay Lel? Anak ko si Lele, dapat apelyido niya ang Yu, saka. Noon, nanganak ng maaga si Weiwei, hindi ako nakapunta sa tabi niya ngayon. At huwag na huwag magdusa ang kanyang anak na babae kahit katiting. Anak, iyon. Ang batang tumawag sa akin na Chawan King ay pala ang anak niya at ni Lin Weiwei. Maam. Ano ba? One king. Tingnan mo ang singsing ko, ito. Ang tunay na simbolo ng MRSQ. Yang peking marriage certificate mo. Yeti, basura lang yan. Yanchen, sabihin mo sa kanya, ako ang asawa mo. Guyanchen. Bakit ang tagal? Nanaginip ka ba ng masama? One king kanina. May narinig ka ba? Nasa harap na ako ng study. Bigla akong nahilo at nagsuka. Nawala ng malay. Tapos wala na akong maalala. Paano mo inaalagaan ang amo? Di marunong, umalis ka na. Wala siyang kinalaman, ako ang may problema. One king, masyado kang mabait. Masyadong mabuti. Bakit may sugat pa? Masakit ba? Kukuha ako ng first aid kit. 5 taon, palagi siyang maalaga sa akin. Di gawa-gawa. Baka nagkamali lang ang civil registry. O baka di alam ni Guyanchen. Yanchen, ang marriage certificate natin. Ginulo ng pusa. Pumunta tayo bukas para magparesyo. Alam niya. Niloloko niya pala ako. Yanchen, narinig ko, gustong ampunin ni MRS sang si Lel. Kung di ka pakikilos, ang anak natin, tatawagin ng iba na nanay at tatay. Huwag muna magpanik, ayusin ko to. One king. Ang marriage certificate, papabilisin ko ang abogado. Magpahinga ka muna sa bahay. May trabaho pa sa opisina, ayusin ko muna.
Uwi ako mamaya. One King, sinabi ni Emargo, gusto ninyong ampunin si Lel. Kailan kayo pupunta para mag-asikaso? Yan Chen. Nandito ka na. Akala ko nasa Amerika ka. Nagsinungaling ka sa akin. Namimiss ko kayo ng anak natin. Saka na lang. Gusto ko lang malaman kung gaano mo kamahal ang anak natin. Tama na, baka may makakita. Kailan maasikaso ang papeles ni Lel? Huwag kang mag-alala. Ipapasok ko siya sa pamilya Gu ng maayos. Hindi ko siya pababayaan. Kung si Lel ang papasok sa pamilya Gu, paano naman ako? Ako ang legal na asawa mo. Kailan mo sasabihin? Kay Suwan King ang totoo. Noon, para sa negosyo mo sa abroad. Kaya tayo nagpakasal bago ang kasal. Si Wan King ang asawa ko, huwag mo siyang buluhin. Hindi ako makikipag-agawan sa titulong asawa. Alam kong mahal mo siya, wala akong karapatan. Malaki rin ang naitulong mo sa pamilya Gu nang ipanganak si Lele. Namimiss ka ng nanay ko. Kaya pala, alam na nanay ni Kuya Chen. Ang relasyon nila, ako lang ang hindi alam. Namimiss ako ng nanay mo, ikaw hindi. Asawa, nandito ka na ba? Ito, ang file ni Lel, tingnan mo muna. Ipinanganak si Lele noong tagsibol 5 taon na ang nakalilipas. Noon, nag-propose sa akin si Guyan Chen. Nakakatawa talaga. Noong 1 linggo, sabi ni Gu, magpets-pedet ng papeles. Pasensya na po, Direktor, hindi na kami mag-aampon. Hindi bagay. Kailan ko sinabing hindi mag-aampon? Ikaw, mag-aampon ka kay Lele. Nang hindi mo ako kinonsulta. Ako. One Wing. Ang tagal nating hindi nakita. Si Weiwei ay shareholder ng orphanage na ito. Kanina lang nang dumating ako, nagkita kami. Ano ang kinalaman nito sa pag-ampon kay Lele? Wan King, ang cute-cute ni Lel. Mahilig ka sa mga bata, bakit hindi mo ampunin? Ayokong mag-ampon ng batang walang dugong akin. Kawawa naman si Lele, kaawaan mo naman siya. Huwag kang ganoon kakawalang awa. Ako'y malamig ang dugo, ako'y walang awa. Guyan Chen, niloko mo ako. Pinagkanulo mo ako pa ang naging masamang tao. Ako'y malamig ang dugo at walang awa. Dati gusto kong mag-ampon, ngayon ay ayoko na. May mali ba? Ikaw, One King, alam kong mabuti kang tao. Nagtataray ka lang kay Yan Chen, di ba? Si Lel ay walang kasalanan, siya ang pinakamabait na bata sa bahay ampunan na ito. Kung ganoon kabait si Lele, bakit hindi mo siya ampunin? so Wan King, ano nang sinasabi mo? Si Weiwei ay hindi pa kasal kung mag-aampon siya ng bata. Anong sasabihin ng iba sa kanya? Guyan Chen, kaya mong isipin si Lin Weiwei. Bakit hindi mo ako isipin? 5 taon ng kasal. Sabi mo nasa peak ng career, hindi mo ako pinayagang magkaanak. Ang nanay mo, sa bawat tao ay sinasabing ako'y babae hindi naglalabas ng itlog. Kung mag-aampon ako ng bata ngayon, hindi ba lalong mapapatunayan hindi ako mabuntis? Ang nanay ko, ipapaliwanag ko sa kanya. Hindi mo ba gustong magkaanak tayo? Hindi mo rin naman alam na nasa peak ako ng career ngayon. Gumagawa ako ng bagong proyekto, ako. Tama na. Hindi ko ampunin si Lele. Wan King, Wan King. Huwag kang mag-alala, baka may iba siyang iniisip. Kakausapin ko siya, baka mabago ang isip niya. One King, hindi mo ba napapansin na ang mga mata ni Lel ay kamukha ni Yan Chen? Ang ilong niya ay katulad ko, pati ang hugis ng tenga ay kapareho ng mga Gu. Ano ba talaga na gusto mong sabihin? May mga tao, kahit hawak ang titulo ng MRS Gu, ay hindi makapaglabas ng dugong Gu. Wala rito si Guyan Chen, hindi mo kailangang magdrama. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Ganoon din ba nang hinalikan ka ni Yan Chen? Siya'y parang gutom na asong ulol, hindi pihikan. Titingnan natin kung ang asong ulol
ay sa sakmal ng pagkain o sa sakmal ng tao. Ikaw. Weiwei, ayos ka lang ba? Weiwei. Yan Chen, huwag mong sisihin si Wan King. Asalanan ko nang binanggit si Lel na gali siya. Suwan King. Pinakaayoko sa mga taong magkakaiba ang sinasabi sa harap at sa likod. Napakababang tao mo. Dapat kang magdasal na walang mangyayaring masama kay Weiwei. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kung mawawalan na ako ng konsiderasyon sa dati nating relasyon. Umalis na tayo. Guyan Chen, ganoon ba ako kababa sa paningin mo? Kung ganito nga ang sitwasyon, ano pa ang dapat kong panghawakan? Hoy, Suwan, Jiang Chen Yu. May bisa pa ba ang kasunduan sa kasal noon? magpakailanman, basta gusto mo. Handa akong maging legal mong asawa anumang oras. Kung gayon, magkita tayo sa Civil Registry ng Hu City sa Lunes ng umaga. Ilagay ang maleta sa guest room. Sage, Sir. Tingnan mo ang ginawa mo. May bali sa bukong-bukong ni Weiwei. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga. Wan King Ji. Alam kong hindi mo ako gusto, pero wala talaga akong mapupuntahan. Pagkatapos gumaling ang sugat ko, alis na ako agad, pwede ba? Ikaw ang bahala. Tumira ka hanggat gusto mo. Ano ang sinabi mo? Yan Chen, sumasakit na naman ang sugat ko. Pwede bang kunin mo ang gamot ko? Nasa maleta lang. Sige, sandali lang. Napakabait naman ni Emarescu. Akala mo ba, dahil dito ay mas mamahalin ka ni Yan Chen? Hindi ikaw ang dapat magsabi kung mahal ako o hindi. Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaw. Hindi karapat-dapat kay Guyan Chen. Ikaw ay isa lamang. Ekna. Nagdadala ng kitulo bilang Emarescu. Kung gusto mo talaga ang titulong Imrescu, ibibigay ko na ito sa iyo. Sobrang nag-aalaga sa akin si Yan Chen. Galit ka. Di ba? Sinabi sa akin ni Yan Chen na wala kang dating sa kama. Parang patay na isda, kaya wala siyang gana sa iyo. Sinasabi mo ang mga ito para lang galitin ako at makipag-away sa iyo, di ba? Paumanhin ha. Mabibigo kita dahil hindi ka karapat-dapat. Yemi. Suan King, sa lalong madaling panahon, alis ka rito. Ano ang pinag-uusapan? Ito ba ang gamot na ito? Yan Chen, pakiamdam ko. Parang hindi ako gusto ni Wan Qingji. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Huwag mo siyang pansinin. Ito ang bahay ng Gyu, ako ang may sabi dito. Kahit na may alis. Dapat siya ang dapat umalis. Yan Chen, ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Sa totoo lang, ang relasyong ito ay aking sariling pag-ibig lamang. Gusto kong makawala sa lahat ng ito. At kung sino man ang magpupulot ng basurang ito, wala akong pakialam. Yan Chen. Samahan mo muna ako, sige na. Hindi pa natutulog si Wan King, hindi ito tama. Hindi tama. Ako ang legal na asawa mo sa marriage certificate. At ina ng iyong anak. Ang hindi dapat, dapat siya. Sige, huwag mo nang sabihin. Sumasang-ayon ako. Wan King. May mga dokumento akong aayusin. Sa library ako matutulog ngayong gabi. Maganda kang mabuti. Yan Chen, sumasakit na naman ang binti ko. Tulungan mo akong masahehan, sige na. Kamusta ang pressure?
Yan Chen. Ginawa mo rin ba ito ka Swan King? Huwag kang magulo. Nasa kabilang kwarto si Wan King. Natatakot ka bang marinig niya? Tingnan mo ang bituin yon, iyong asul, hindi ba espesyal? Wow, asul nga talaga siya. Gusto mo ba? Eldeneth. Kukunin ko iyan at ibibigay sa'yo, sige na. Eldeneth. Tingnan mo kung ano ito. Mula ngayon, ang bituin ito ay ipangalan sa'yo. Para lang sa'yo. Gusto mo ba? So, Kung gusto mo, hindi ba dapat may ibigay ka sa akin? Hindi pwede yan. Huwag mong gawin yan kay Wan King. Yan Chen. Huwag. Yan Chen. Swan King. Kasalanan mo to dahil ayaw mong umalis bilang Emarescu. Hahatiran na lang kita. Ang galing ng gawa nito. Gising ka na, Wan Ling. Kanina, tulog ka ng tulog. Sabi nila, hindi ka raw makatulog nitong mga nakaraang araw. Kaya sinadya kong magluto ng lugaw na ito. Ang lugaw na ito, pinakamabisa sa katawan. pasensya na, hindi ako kumakain ng kastanyas. Wan King, alam kong ayaw mong nakatira ko rito. Ayaw ko rin namang makikitira rito. Yan Chen, aalis na ako. Kahit sa kalsada matulog, hindi na ako makikialam sa inyo. Saan ka pupunta? Upo pa, upo. Kumain ka ng maayos. Para na ring bahay mo ito. Wan King, maagang-maaga pa lang gumising na si Weiwei. Para magluto ng kastanyas na to, hindi maganda yung ginagawa mo. Allergic ako sa kastanyas. Hindi ko naman pwedeng. Ibuwis ang buhay ko para lang sa hirap niya. Kailan ka pa naging allergic sa kastanyas? Nag-inarte ka lang ba? Mukhang sinasadya mo lang para pahirapan si Weiwei. Tikman mo, ang sarap nito. Hindi ako inom. Bilang pinuno ng pamilyang Gyu, inuutusan kitang uminom. Hindi ako iinom ng niluto niya. Umalis na lang ako. Huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Hindi ako karapat-dapat. Weiwei, huwag kang umalis. Ayaw mong uminom. Halika. Pupulutan kita. Ibuka mo lang ang bibig. Ibuka. Halika. Bukas. Ibuka. 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 Uminom. Wala nang pumasok si Weiwei sa bahay na ito. Wala kang araw na hindi nagmukhang galit. Nang itulak mo siya pababa, bakit hindi ka nagpanggap na kawawa? Ngayon, isang mangkok na sabaw lang, mamamatay ka na. Ano ba yung pinagpapanggap mo ngayon? Hindi ako naniniwala. Hindi ka naman mamamatay sa isang inuman ng sabaw. Bitawan mo ako. Aray. Bakit ngayon ko lang nakita na ang galing-galing mong umarte? Akala mo ba magpapanggap ka lang ng allergy? Mapipilitan mo si Weiwei na umalis. Ginawa mo talaga lahat para mapalaya si Weiwei. Wala kang pinipiling paraan. Sagipin mo ako. Tumayo ka. Sasabihin ko sa'yo, panaginip lang yan. Al, okay ka lang ba? Al, okay lang ba ang Al? Yan Chen. Tingin sa akin ni Wan King, parang sa kaaway. Uwi na lang ako sa Amerika. Siya lang ang asawang may bahay na pinagkakagastusan ng pamilya namin. Ako ang masusunod sa bahay na to. Yan Chen. Salamat. Alam ko na, hindi mo ako pababayaan. Ano? Nasa ospital ka? Talagang inatake ng allergy. Doktor, ano na ang kalagayan? Doktor, Ayo ba ang mga kamag-anak ng pasyente? Kung 3 minuto pa ang lumipas, mamamaga ang lalamunan at babara ang daanan ng hangin. Anaphylactic shock ang pasyente, naitala ang pagresusita. Ayo kayo mga kamag-anak, paano ninyo siya inalagaan? hindi naman niya sinabi noon.
Hindi sinabi. Tingnan mo, ang emergency report ng pasyente. Unang pahina pa lang, nakalagay na severe allergy sa chest notes. Hindi mo ba nakita? Paano nangyari ito? Hey, Yan Chen, kasalanan ko lahat. Bakit ko ba kinainluto ang sabaw ng chestnuts? Muntik nang mawalan ng buhay si Wan King. Dapat akong mamatay. Pupunta ako kay Wan King para humingi ng tawad. Hindi naman lahat kasalanan mo. May kasalanan din ako. Pumasok ka muna at tingnan si Wan King. May sasagutin akong tawag. Hello. Ang lakas ng resistensya mo. Sayang ang pagod ko. Lin Weiwei, sinadya mong saktan ako. Iyano naman, totoo ang sasabihin ko sa'yo. Alam ko na matagal na ang allergy mo sa chestnuts. Sinadya kong iluto para sa'yo ang sabaw na yon. I-report mo ako sa pulis. Sayang, wala kang ebidensya. Sasabihin ko pa sa'yo, ako si Yan Chen. Matagal na kaming magkasama. Nahumaling siya sa akin. Gusto niya ang katawan ko. Para kaming ginawa ng langit at lupa. Lalo na sa kama. Lalo na sa inyong kama, mas lalong nasisiyahan siya. Tumigil ka. Lin Weiwei, huwag kang magpakasigurado. Si Guyan Chen, hindi kanya mahal. Mahal lang niya ang sarili niya, pinapayuhan kitang huwag maging ikatlong partido. Kung hindi, magsisisi ka sa huli. Alam mong ikatlong partido ka at ginawa mo pa rin ito. May anak na kami ni Yan Chen. Ang pangalan ko rin ang nasa marriage certificate. Kami lang ang tunay na mag-asawa. Ikaw, Su Wan King, ang tunay na ikatlong partido. Wan Wing. Alam kong galit ka sa akin. Humingi na ako ng tawad sa iyo. Bakit hindi mo pa ako mapatawad? Kailangan ko ba talagang lumuhod ng matagal bago ito pwede? Sige. Luluhod ako. Weiwei. Wan King, hindi sinasadya ni Weiwei. Na magpa-allergy ka at nagbigay na rin siya ng paumanhin kanina. Nakipag-usap na siya ng maayos at humingi ng tawad. Bakit ba hindi ka tumitigil? Guyan Chen, mag-divorce tayo. Diborsyo. So Wan King, hindi ka pa ba nagsasawa sa paggugulo? Ginagamit mo ang diborsyo para pagbantaan ako. Sasabihin ko sa'yo na wala kang pag-asa. Ang papeles ng pag-ampon kay Lele, nilagdaan ko na. Mula ngayon, kailangan mong maging ina niya. Babaeng hamak. Anong karapatan mong maging ina ng aking anak? Inayos na ni Boss Gu ang lahat. Anong karapatan kong tumanggi? Tama yan. Nagpaplano akong maghanda ng welcome party para kay Lele. Pagalingin mo ang iyong katawan. Kailangan mong pumunta doon pagdating ng araw eh. Weiwei, umalis na tayo. Binibini, nakalabas ka na ng ospital. Ano ito? Nakakainis ang mga lumang litrato. Itago mo na ang lahat ng mga litrato naming magkasama sa bahay. Kuha kami ng bagong litrato sa asawa ko. Opo, binibini. Guyan Chen, tapos na ang lahat. Tagay, para sa aking, hindi makikitang liwanag na kasal. Diborsyo, gusto mong iwan ako para kay Su Wan King. Para iwan ako. 5 taon na sumama sa akin si Wan King, ngunit mayroon lang siyang titulo ng asawa ni Gyu, oras na para bigyan ko siya ng kabayaran. Kung ganon. Paano naman si Lel? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Lele na parang prinsesa.
Hello. Sinunog ng binibini ang lahat ng iyong gamit. Bumalik ka na dali at tingnan. Pakiramdam ko, parang may hindi tama sa kanya ngayong araw. Tingnan mo, mahal, babalik ako agad. Yan Chen, huwag kang umalis. Ang ating relasyon ay hanggang dito na lang. Hindi. Mayroon pa. Ang welcome party ni Lel. Huwag kang dumalo. Ayaw ko nang magdulot ng pagdududa. Kay One King. Swan King. Ano ba ang ginawa mo? Hindi mo lang inagaw ang anak ko, pati lalaki ko kinuha mo pa. Hintayin mo, hindi kita papayagan. Ginoo, puntahan niyo po si Mrs. Anong nangyari kay Mrs.? Ay, mas mabuting makita niyo po mismo. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Alam mo bang nag-aalala ako sa'yo? Nag-aalala. Ayos naman ako ah. Galit ka pa ba tungkol kay Lele? Galit? Nag-aayos lang ako ng sorpresa para kay Lele. Siguradong hindi mo ito malilimutan. Sabi ko na nga ba? Ikaw ang pinakamaunawain. Pagkatapos ng welcome party ni Lele. Sama-sama tayong manood ng mga bituin, okay? May natanggap akong balita galing sa observatory. Bubuwag na ang bituing iyon bukas. Bubuwag? Okay lang. Bibili na lang tayo ng bago. Kung gusto mo, 7, 8. 10 pa, walang problema. Na pala, yung mga binili kong damit at bag para sa'yo. Bakit mo sinunog? Luma na, gusto kong palitan. Kung ayaw mo na, itapon mo na lang. Bibili tayo ng bago. Akala ko matibay ang pag-ibig natin. Pero ganito pala. Nanay, nanay. Salamat, nanay. Mabait na bata. Lel, gusto mo bang magkasama tayo palagi? Ni nanay at tatay. Siyempre gusto ko. Pero yung tita Su, inagaw niya ang pwesto ni nanay. Hindi na makakasama ni nanay si Lel at si tatay. Hindi. Ayaw kong maging nanay ko si Tita Su. Ikaw lang ang gusto kong maging ina ko. Lele, huwag kang umiyak. Kung gusto mong, magkasama palagi ang nanay at tatay mo. Ito lang ang paraan. Gagawin ko ang lahat ng sinabing nanay. Hindi na tayo maghihiwalay ng pamilya natin. Mabuting anak ka talaga, Lel. Walang makakaagaw sa pwesto ko, kahit ang anak ko. Sabi ng lalaki mahal ka, pero ang katawan nila totoo. Sabi niya mahal ka, pero pag kinawayan ko lang. Sasambahin na niya ako. Tama. Tapat. Parang aso. Nandito ka rin. Ang saya-saya ngayon. Ang tagal nating hindi nakita. Mahal lang suot niya. Binabati kita, Lola, magiging lola ka na. Makalipas ang 5 taon, natupad din ang pangarap ko. Ang swerte mo, Lola Gu, ang galing ng anak mo. Ang ganda ng manugang mo, parang magkapares talaga. Nakakaingit. Magsaya kayong lahat. Sino ito? Hindi ko pa nakikita. Bakit ka nandito? Sinabi ko sa'yo huwag kang pumunta. Ako ang nag-imbita sa kanya. Sa ganitong importanteng okasyon. Paano ko hindi imbitahin ang pinakamahalagang tao? Ng pamilyang Gu. Narinig kong umuwi ka na, inaasam ko na makita ka. Buti na lang dumating ka ngayon. Ay, tingnan mo ang katawan niya. Hindi katulad ng iba, laging nakasimango.
Parang ayaw ipaalam sa lahat na hindi siya mabuntis. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kasalanan ni Wang King ito. 5 taon mo siyang pinalaki. Wala siyang naiwang lahi. Kanino pa ba sisihin kundi sa kanya? Ita, huwag kang magalit. Pangalawa, malaking araw ngayon para kay Lel na makilala ang pamilya. Hindi ako galit. Maligayang araw na makabalik ang apo ko sa pamilyang Gu. Ayokong masira ang mood ng ilan. Wang King. Ganito lang talaga si Mama, huwag mo siyang pansinin. Kung wala ang pagpayag mo, ganito ba ako tratuhin ng nanay mo? Isang maligayang pagbati sa mga bida ngayong araw, si Gulele at ang kanyang mga magulang. Maghiwa ng keke. Tatay, hindi siya ang nanay ko. Napansin niyo ba, ang ampon ng pamilyang Gu ay halos makamukha ng babaeng ito. Hindi kaya talagang mag-ina? Parang magkamukha nga sila. Ano ba sinasabi mo? Sino nagturo sa'yo? Si Su Wang King ang ina mo. Hindi, si Lin Weiwei ang nanay ko. Kung ayaw mo akong kilalaning ina, pagbibigyan ko na lang kayong magkakapamilya. Lin Weiwei, hindi mo ba gustong maging Div Rescue? Sa'yo na ang posisyon. Suwan King, nababaliw ka na ba? Nakakahiya sa harap ng maraming bisita. Hindi ka ba laging hindi nasisiyahan sa akin? Ngayon, pinagkakasundo ko na ang mag-anak ng anak mo. Ano doon? Wang King, ano ba yan? Tigilan mo yan. Guyan Shen, sinabi kong may sorpresa ako para sa'yo. Sana magustuhan mo. Patayin mo yan. Patayin. Akala ko ba pamilya ng mga edukado ang mga Gu? Ang gulo ng anak, tungkol kay Guyanchen at asawa niya. Bakit kailangang mag-ampon ng isang ulila sa murang edad? Anak pala sa labas ni Guyanchen. Patayin. Masamang babae ka. Gusto mong sirain ang pangalan ng anak ko at ipahamak ang pamilya namin. Nagsisisi ako na pumayag ako noon. Napakasalan ka. Ginang Gyu, huwag kang magmadali. Nakita naman ng lahat na ang tinatawag kong asawa matagal nang may iba. At nagkaanak pa. Ngayon, pinagkakasundo ko silang mag-anak. At winawakasan ang kasunduan kay Guyan Shen. Nga pala, ang kasal namin ni Guyan Shen ay hindi naman talaga totoo dahil simulat sa pool. Hindi naman kami nagpakasal ng legal. Ganun pala ang nangyari. Ang kapal na mukha. Mayroon na, nangunguha pa ng iba. Hindi ba't dalawa ang pinagsasabay? Napakasama. Ano ba talaga ang nangyayari? Yan Chen. Sa ngayon, bakit hindi mo sabihin sa lahat na ako ang tunay mong asawa? Tumahimik ka. Gusto mo ba akong mapahamak? Iisa lang ang in-review. At iyon ay si Su Wang King. Bakit hindi mo ako tulungan? Hindi mo ba gustong mapasa kabilang bahay ako? Naku, ang matandang Madam Gu at ang kabit ay nagtulungan para apihin ang legal na asawa. Nakakagalit talaga. Nakakatakot ang ganyang pamilya ng asawa. Dahan-dahan ka. Umalis ka dito. Huwag kang makalat ng kung ano-anong sismis dito. Sinira mo ang pangalan ng anak ko. Malaki ang pamilya ko. Mahalaga sa amin ang reputasyon. Huwag kang magsinungaling. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Sinuri mo ako dahil nagbigay ako ng anak para sa pamilya ko. At nangako ka pa sa akin na palalayasin si Su Wang King. At papakasalan mo ako sa pamilya ko. Lin Weiwei, tumahimik ka. Ano? Kailan ko sinabi yan? Mga kasinungalingan. Tigilan niyo na yan. Wang King. Nanay, Guyanchen, sumabog ng trending sa social media. Nakapako na siya bilang taong no isa nagago ng taon. Mahirap nang bumangon muli. Halos impossible na. Siya ang nagtanim ng buto, ako lang ang nag-ani ng bunga. Ngayon, oras na para tuparin mo ang pangako mo sa akin. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo. Wang King, pakinggan mo muna ako. Hindi ganyan ang nangyari, Wang King. Ginoo, umalis na ang inyong asawa. At dinala niya lahat ng kanyang gamit. Ano? Wang King. Wang King.
One King, saan napunta ang asawa ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Impossible. Hindi siya alis sa akin. Yung wedding picture. Nasaan? Ginu. Gayon mo lang napansin. Sinunog na. Sinunog. Kalokohan yan. Mahal na mahal niya ako. Paano niya magagawa yon? Nasinunog ang aming wedding picture. Tatawagan ko siya ngayon. One King. Sagutin mo ang tawag ko. Inuutusan kita sa loob ng 5 minuto. Ipadala mo sa akin ang travel records ng asawa ko. Boss Gu, Sabihin mo. Balita ba niya? umalis ang inyong asawa sa Beijing kaninang umaga. Hindi alam ang destinasyon. Anong ibig sabihin ng di maganda? Hanapin mo, hukayin mo ang lupa. Kailangan mo hanapin pa sa akin. Ma'am, kaninang umaga, lumipat papuntang Thailand, tapos na-connect papuntang Singapore, tapos bumili ng ticket papuntang Australia. Pero, tinanong ko sa Australia, hindi naman pumasok si ma'am doon. So One King. Desidido ka talagang hindi mo ako hahanapin. Hindi ito ang ugali mo. May plano ka na talaga. One King, ako ito. Yan Chen, may lagnat si Lel. Pumunta ka na sa ospital. Kung may sakit, pumunta sa ospital. Hanapin mo ang doktor. Hindi naman ako doktor. Abala ako ngayon. Hoy, boss, naisip ko lang, si ma'am. Dati, pumunta sa civil registry para magparehistro ng marriage certificate. Kung ganon, alam na niya noon pa. Kaya pala kakaiba ang mga ginagawa niya. Kasalanan ko. Anong ginagawa mo dyan? Hanapin mo si Maam para sa akin. Opo, boss. Ang legal na asawa sa marriage certificate ay si Lin Weiwei. At si Lel ay anak mo at ni Lin Weiwei. Bakit hindi na lang pakasalan mo si Lin Weiwei? Ngayon, kusa namang umalis si Swan King. Ang daming problema ang mawawala. Di ba? Kahit papaano, ikaw at si Lin Weiwei, may nararamdaman naman kayo sa isa't isa. Di ba? Si Swan King lang ang asawa ko. Kung magsasalita pa kayo ng ganyan, bubunutin ko ang mga bibig ninyo. Hoy, sino ba ang nagbigay sa kanya ng peking dokumento sa loob ng 5 taon? Si Swan King ang minamahal ko. Ako, si Lin Weiwei. Si Lin Weiwei ay isang pagkakamali lang. Sasabihin ko sa'yo kapag bumalik si One King. Pwede akong maghiwalay. Pwede kong isuko ang custody. Noon, ikaw at si Lin Weiwei ang unang nagparehistro ng marriage certificate. Kay Swan King, binigyan mo ng peking marriage certificate. Hindi ba para lang maging lehitimo? Balang araw, itatapon mo siya? Sabi ko na, pansamantala lang yon. Si Swan King ang minamahal ko. One King, bumalik ka na. One King. Bastos, bitawan mo ako. One King, nagkamali ako. Pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Ang marriage certificate na yon, talagang isang pagkakamali lang. Ikaw na ako. Tulong. Tao, bastos ka. Nagkakamali ka ng tao. Hindi ako nagkakamali, One King. Ikaw ang aking One King. Hindi ko kayang mawala ka, nagkamali ako. Hawak-hawakan mo ang girlfriend ko? Gusto mong mamatay, par? Boss, lasing siya, nagkakamali ng tao. Esensya na, bastos. One King, huwag kang umalis. One King. Anong klaseng tao yan? Bilis, umalis na tayo. One King, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ba ito ang presidente ng Gugru? Si Gu Yanchen ba? Narinig ko, malabo ang relasyon niya sa kanyang unang pag-ibig. May anak pa sa labas, ang tapang niyang gawin yon. Malibog. Katarantaduhan. Isang asawa lang ang meron ako. Siya si One King. One King, saan ka napunta? Nakita niyo ba ang asawa ko? Sino ang nakakita sa asawa mo? Loko ka ba? Sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. May pera ako, bibigyan ko kayo. Ano to?
Sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng 5 milyon. May sakit ka ba? Loko, uwi na tayo, umalis na tayo, uwi na. One King. Pakisuyo, gawin mo itong isang bagay para sa akin. Bumalik ka na. Alam ko na. Hindi mo ako kayang iwan, di ba, One King? Yan Chen. Ako si Lin Weiwei. Ikaw pala. Ito ang bahay namin ni One King. Sa hinaharap, kung wala namang mahalagang bagay, huwag ka nang pumunta. At isa pa. Kunin mo si Lele, hindi ko balak bumalik. Ampunin mo siya. Si Lel ang iyong tunay na anak. Para kay Suwan King, itatakwil mo na rin ba ang anak mo? Ngayon, wala akong gusto kundi si One King. May sakit si Lel, palagi siyang humihingi na makita ang tatay niya. Bisitahin mo siya. Sige na. Wala akong oras. Ako ngayon, bago umuwi ng bahay si One King. Ayoko nang makakita pa ng sino man, naiintindihan mo ba? One Wing. Hindi mo ba naisip na pakasalan mo ako? Hindi ba maganda kung tayong tatlo ay mamumuhay na masaya ng magkakasama? Walang makapapalit kay One King. Umalis na si Suwan King. Hindi na siya babalik. Ano ang sinabi mo? Dapat mong tawagin siyang Ginangyu, hindi niya dapat tinatawag ang pangalan niya ng direkta. Huwag mong kalimutan, ako ang nakapirma ng kasal sa iyo. Hindi yung tinatawag na ginanggu sa bibig mo. Umalis ka na dito. Hindi ka dapat kang magsalita ng kung ano-ano tungkol sa akin. Ang minamahal mong Suwan King, hindi ka niya mahal. Yemem. Kalokihan yan. Si One King, ako lang ang nag-isa niyang mahal. Hindi siya magkakagusto sa ibang lalaki. Gusto mong maging Ginangyu. Nababaliw ka na ba? Paano ka naglakas loob? Siraan si Aking. Umalis ka. Ayoko na makita ka pa ulit. Umalis ka. Gusto mong putulin ang relasyon natin, ha? Huwag mong kalimutan. Nasa akin pa si Lel, hindi ako naniniwalang kayong pamilya ko. Walang pakialam sa kanya, ang nag-isa ninyong apo na babae. Ginoong Gu, base sa pinakabagong balita, pwede na nating kumpirmahin. Nakabalik na ang ginang sa Beijing. Ang kailangan ko ay tumpak na impormasyon. Opo. Nailabas ko na ang iyong impormasyon para sa pabuya. Sigurado akong may darating na balita sa lalong madaling panahon. May isa pang bagay. Ano yon? Ito ang iyong ulas sa medical na pagsusuri. Hindi ko pa nabigay sa iyo noon. Ang impormasyon lang tungkol kay One King ang inaalala ko ngayon. Bakit ko patitignan ang ulat ng medikal na pagsusuri? Ginoong Gu, tingnan mo pa rin po. May ilang bagay dito na abnormal. Azoospermia. Ano ibig sabihin nito? Wala akong kakayahang magkaanak. Sira na ang lahat. Bullshit, niloloko mo ako. Ginoong Gu. Sa totoo lang, may isa pang bagay. Hindi mo ba napansin na kakaiba? Sa welcome banquet, ang mga litrato na inilagay ng ginang, paang hindi ito kuha ng pangatlong tao. Ibig mong sabihin, ipinadala iyon ni Lin Weiwei kay One King. Guyanchen, alam ko na. Hindi mo kami kayang iwan, ako at ang aming anak. Yanchen. Sa wakas, tumawag ka rin. Nandito si Lele sa tabi ko. Halika, Lel. Tawagin mo na si Papa. Papa, bakit hindi ka pa dumadalaw? Miss na kita. Sabihin mo. Saang ospital ka? Saang kwarto? Pupunta na ako ngayon. Hoy, Suwan King. Parang yung nagtanim, iba ang anihin.
Bilyonaryo na ngayon si Guyanchen sa hinaharap. Sa amin na ng anak ko ang lahat. Lel, pagdating ni Papa, magpakut ka ng todo, ha? Para ganito, ililipat ni Papa ang shares ng kumpanya sa pangalan ko. Para kaming tatlo magkasama habang buhay. Masaya. Lin Weiwei, Yanchen, para sanduin kami ni Lele ka ba? inold up mo ako. Hindi kita hinold up, Yanchen. Huwag kang ganyan. Natatakot si Lel. Sabihin mo. Kaninong anak siya? Anak mo syempre. Di ba nakita mo na ang paternity test? Paternity test. CJ, tingnan mo to. Ano to? Tingnan mo. Magsinungaling ka pa ng isang beses. Papatayin ko kayong dalawa. Yanchen, makinig ka muna. Si Lel ay talagang, siya ay talagang, Putang ina, ikaw. Tumayo ka. Tanong ko sa'yo. Paano nagkaroon si Wan King ng litrato nating dalawa? Ikaw ang nagpadala sa kanya, di ba? hindi ako. Hindi ako nagpadala ng litrato kay Wan King. Wala ako. Nasaan ang cellphone mo? Wala. Bigyan mo ako. Saan sa Wala. Huwag. Umalis ka. Huwag, Yanchen. CJ. Ikaw nga talaga ang nagpadala. Anong ibig sabihin ng mga pinadala mo? Ano nang ibig sabihin? Yanchen, kahit na si Lel ay hindi yung tunay na anak. Ngunit sa marriage certificate, asawa mo pa rin ako. Puta ka. Talagang wala kang hiya. Hanggang ngayon, may lakas ka pa ring banggitin ang marriage certificate. Yanchen, Sinabi na sa akin ng abogado. Nitong nakaraang 2 araw. Palagi mong ginagamit na dahilan na may sakit si Lele para hindi makipag-divorce. Gusto mo bang manatili bilang in radio? Halika. Makipag-divorce ka na sa akin ngayon. wala, hindi ko sinasadya. May sakit talaga si Lele. Kahit pumunta ka sa akin para makipag-divorce, wala na ring magagawa. Si Wan King ay, Ano na? mag-aasawa na si Wan King. Nagsisinungaling ka pa. Wala, hindi kita niloloko. May natanggap akong mensahe noong nakaraan na mag-aasawa na si Wan King. Ayos ka talaga. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ikaw ang nagpilit nito. Huwag, Iniwas ka. huwag. Mukhang kailangan na talaga kitang hatakin sa aming basement. Para maalagaan ka ng mabuti. Yanchen. Huwag. Yanchen, nagkamali ako. Yanchen. Nagkamali ako, patawarin mo na ako. Dahil kay Lel, patawarin mo na ako. Halika. Iba talaga ang pakiramdam ng tunay na marriage certificate. Ang kasal ay itinakda sa 10 araw, sa pinakamalaking hotel sa Shanghai. Ang bilis. Nakapag-register na tayo. Gusto kitang pakasalan agad. Sige, bahala ka. May isa pa. Si Guyanchen, nag-alok ng 5 milyon. Pa, mahanap ka. Ang galing ng effort niya. Bakit nagsiselos ka ba, Jiang Shao? Asawa ka na ni Jiang ngayon. Hindi ako ganoon katanga. Pa, magselos sa isang biglang yaman. Talaga? Jiang Shao, hindi ka pa ba virgin? Hindi na mamaya. Wan. Pa, mali ako. Dapat hindi ko sinuway ang payo ninyo. Pinilit kong pakasalan si Guyanchen. Patawarin ninyo ako. Anak. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Sa lahat ng mga taong ito, tinulungan ko pa ng palihim yang Guyanchen. Akala ko ba? Ginanyan kanya. Ako. Ibabawas ko na ang pondo. Tama. Ibabawi natin ang pondo. Hindi na siya makakagamit ng pera natin para magpakasaya. Ma,
Yan Chen, sa ngalan ng dating pagmamahalan natin, palayain mo na ako. Bitiwan niyo ako. Ngayon, pwede na tayong maghiwalay. Yan Chen. Palayain mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Hindi na ako magiging emaresku. Hindi na. CJ. Kainin mo muna ang buong pagkain ng aso na ito. Saka kita palalayain. Kain. Video. Gusto kong makita ni Wanking nang mabuti kung paano ko pinaparusahan ang putang ito para sa kanya. Kain. Kamay ba ang gamit ng aso para kumain? Dilaan mo. Dila. Ayos, ganyan. Tinala. Tumahol. Ano, tanga ka ba? Woof. Pwede bang woof? Lakasan mo. Lakasan mo ang woof. Kain. Alice. Bilis, Alice. Alice. Pwede po ba kaming tulungan sa pag-file ng annulment? Ma'am, kailangan po ba ninyo ng tulong? Anong tinitignan mo? Tinatanong ka nila. Kailangan ba ng tulong? Hindi kailangan. Bilisan niyo po ang annulment. Hindi kailangan. Gawin nyo na. Ayon sa batas, may isang buwang cooling off period. Balik na lang kayo sa susunod na buwan para mag-file. Anong kalokohang cooling off period yan? Ngayon din ang asikaso mo. Kung hindi ngayon, hindi na ako magiging kalmado. Boss Gu, hanapin muna natin si Mrs. Kung hindi, makukulong kayo sa panggugulo. Hindi na natin mahahanap si Mrs. Ikulong siya. Sa basement. Pakainin lang ng dog food at tubig araw-araw, huwag patayin. Tara na. Nakuha pa talagang ma-video to. Ang malas talaga ng babaeng to. Tumatawag na ang ibang clients. I-cancel ang contracts. Huwag kang mag-alala, ako si Guyan Chen. Nag-umpisa sa wala hanggang sa maging bilyonaryo. Walang kwenta ang ganitong halaga. Boss Gu, may bagay na hindi ko na talaga pwedeng itago sa'yo. Yung mga malalaking puhunan noong nagsisimula pa lang ang Gu conglomerate. Galing po lahat yan sa pamilya ni Mrs. Impossible. Lenny, paano nangyari yon? Noong ikinasal kami, ang mga magulang ni Wanking kahit dowry ayaw magbigay. Paano sila maglalabas ng pondo para sa Gu conglomerate? Boss Gu, yung unang 5 malalaking puhunan, nakalagay sa remark, Su Family Trust. Na-research ko itong Su Family Trust. Nakapangalan po ito sa tatay ni Mrs. Tingnan nyo. So Wanking, palihin pala akong sinusuportahan ng mga magulang mo. Opo, sigurado po ako. Pero, na-offend at umalis na si Mrs. Nag-withdraw na rin ng pondo ang Su Family. Boss Gu, kung wala kayong gagawin, wawakwak na ang Gu Family. Bilisan mo, hanapin mo ang asawa ko. Opo, Boss Gu. Alam mo ba kung nasaan ang asawa ko? Boss Gu, sabi nila 5 milyon ang isang clue. Kailangan ko muna ang pera. Boss Gu, 6 na digit na lang ang natitira sa account natin. Isang lang ang kumpanya. Ha? Pero, Pero ano pa? Mawawala ang pera, kikita ulit tayo. Kung mawala ang asawa ko, para saan pa ang kumpanya? Sage, Jian Chenyu. Ang prinsipe ng Beijing. Ikakasal na siya sa asawa mo. Sa 3 araw ang kasal. Hindi sila dapat ikasal.
Ang Lin Weiwei na yan, gumawa ng anak sa labas. Pinagkakalat na anak ng pamilya Gu. Kaya akala ko, hindi magkaanak si Wan King. Ang dami niyang pinagdaanan nitong mga taon. Kahit anuman, si Su Wan King, asawa pa rin ng pamilya Gu. Anak, dapat mo siyang kunin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang pakasalan ng iba si Wan King. Pumunta ka, humanap ng paraan. Kumuha ng imbitasyon sa kasal ni Jiang Chenyu. Kukunin ko si Wan King. Opo, Gaya ng plano mo, Gu Yanchen, nahuli na siya. magaling. Papagbayarin ko si Guyanchen sa pagpapahirap kay Wan King. Boss, si Gu Yanchen, pinakuha ng assistant. Ang imitasyon sa kasal ninyo ni Miss Su. Ibigay mo. Bigyan mo ng lahat ng gusto niya. Opo, At bago ang kasal, bilhin ang gugru. opo. At tulad ng sinabi mo, naligtas ko na siya. Yang Master Jiang, ikaw ang nagligtas sa akin. Iaalay ko ang sarili ko sa iyo. Karapat dapat ka ba? Sino ang tunay na ama ni Lel? Ayaw kong sabihin. Ibalik si Miss Lim sa basement ng bahay ni Guyanchen. Teka, sasabihin ko. Nung nasa abroad ako, yung may-ari ng bahay na tinutuluyan ko, ginayuma ko siya, tapos nahuli ng asawa niya. Inalayas ako, walang matirahan, kaya nagsinungaling ako kay Guyanchen na buntis ako sa kanya. Bakit ka pa umuwi ng bansa? Narinig kong umasenso na si Guyanchen. Gusto kong maging opisyal na Mrs. Gu. Hindi ba? Ikaw ang nagpapaalam sa akin na ikakasal si Suan King. Dati ang tanga-tanga mo. Ang swerte ni Suan King. Pinapatay ako ni Guyanchen dahil sa kanya. Ikaw naman. Hindi ka naiinis na may asawa na siya. Hindi si Wan King ang swerte. Siya mismo ang mabuti. Magmahal ng buong puso, walang halong iba, at kung maghihiwalay, ay malinis, walang pasakalye. Ako ang swerte sa pagpapakasal sa kanya. Busog, ang sarap mabusog. Ngayon, palitan na ng mag-asawa ang singsing. Suan King, huwag kang magpakasal. Wan King. Uwi na tayo. Ikaw, Guyanchen, tapos na ang ating kapalaran. Wan King. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, ako. Magsimula ulit tayo, patawarin mo ako. Patawarin. Akala mo ba isang patawarin lang mawawala na ang mga taon? Nasinaktan mo ako. Sa mga taong iyon, malamig ka sa akin. Dahil kay Lin Weiwei. Paulit-ulit mo akong sinaktan, ngayon humihingi ka ng tawad. Hindi ba nakakatawa? Kasalanan ko talaga, nagsisisi na ako. Nagsisisi na talaga ako, Wan King. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pagbayaran ko ang lahat, sige na. Pagbayaran. Paano mo babayaran ang mga gabing nag-iisa akong umiiyak? Ang mga kaarawan at anibersaryo na hindi mo pinansin. At dahil kay Lin Weiwei, ang mga sakit at kahihiyan na ginawa mo sa akin, bawat isa. Paano kita patatawarin? Ako, Wan King. igalang mo ang aking asawa. Asawa ko siya. Asawa mo? Paano mo mapapatunayan? Kaya mo bang ipakita ang marriage certificate para makita ng lahat? Sa pagkakaalam ko, ang legal na asawa mo ay si Lin Weiwei. Tama ba? Ako si Lin Weiwei ang kinasal. Dahil noon, kailangan niya ng tulong para makapag-abroad. Pero sa lahat ng mga taon, ang minamahal ko ay si Suan King lang. Tama ba ang narinig ko? Ang minamahal mo ay hindi pala ang asawa mo sa papel? Hiwalay na kami ni Lin Weiwei. Sa tamang panahon, magpapakasal na ako. Sa tunay kong asawa. Huwag ka nang mag-abala, Jiang Chenyu. Wala ka pa bang ginawa? Sapat na ba yung sakit na dinulot mo kay Wan King? Jiang Chenyu. Huwag kang masyadong mayabang. Asawa ko si Wan King. Huwag kang makialam. Asawa? Narinig mo rin. Sinabi ni Wan King, wala kayong marriage certificate.
Hindi kayo mag-asawa. Ngayon, ako ang magiging asawa niya. Ako ang magproprotekta sa kanya. Hindi kita hahayaang saktan siya. Ikaw, Tama si Chen Yu. Simula ngayon, siya na lang ang nasa buhay ko. Umalis ka na, Guyan Chen. Tapos na. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Guyan Chen, binabalaan kita. Umalis ka na o ilalantad ko lahat ng kasalanan mo. Sa publiko. Jen Chenyu. Nang babanta ka. Sa'yo. Para kay One King. Hindi ako atras. Sage. Ipakita natin sa lahat ang totoong mukha mo. Pagkulong, pananakit. Ano kaya ang gagawin ng pulis sa'yo? Peke lahat yan. Huwag kayong maniwala. Ginawa lang sa computer. Lahat yan peke. Huwag maniwala. Sige, Jen Chenyu. Gumawa ka ng peking ebidensya. Isinisi mo sa akin. Ako ang magpapatunay, totoo lahat ito. Guyan Chen, hayop kang hayop ka. Lahat ng ito, gawa ni Guyan Chen. Pinatay pa niya ako. Guyan Chen, huwaran ka sa labas, naglolokong ka. Sa damdamin ni Suwan King. Habang may relasyon ka sa akin, aminin ko, hindi ako mabuting babae. Gusto ko lang, magkaroon ng tahanan ang anak ko. Pero siya, ganito kabangis. Basura ka. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Guard. Mamatay ka na. Bitawan mo ako. Guyan Chen, ikaw na ang magpaliwanag nito sa pulis. Bitawan mo ako. Halika. Papatayin kita. Salamat sa lahat ng dumalo ngayon. Sa kasal namin ni One King. Dito, gusto kong sabihin sa aking asawa, napakasarap na kasama ka. Salamat sa pagpayag mong pakasalan ako sa buhay na ito. At binigyan mo ako ng kakayahang magmahal. One King, mahal kita. Halika, halikan mo ako.